maganda nga siya pero hindi mo alam na may tinatago pala yung ganda niya. Oh, paano ka ngayon? Nagbibintang ka na nga. Nananakit ka pa, Carmela! Nang dahil lang sa matinding inggit! Hindi to pwede! Hindi ako pwede maging aswang! Magandang araw po, Miss Soledad. Sa klase ng trabahong meron ako, marami na rin akong nasasagap na mga kwento, chismis at kung ano-anong bagay tungkol sa aming baryo. Kilala ako bilang isang barbero, pero mas kilala ang misis ko bilang isang batikang albularya. Bagamat para sa lahat, napakaswerte na naming dalawa. May problema kaming hindi namin kaagad naresolba sa loob ng ilang taon. Tanging ang pangyayari lamang na ito ang nakapagpabalik ng alab ng pagmamahal naming dalawa. Sa araw na ito, ikukwento ko po sa inyo kung paanong muntik na akong mahulog sa isang gayuma. Ngunit dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa aking asawa, hindi ito natuloy. Ako po pala si Badong at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Loves, nakauwi na ako. May dala akong pasalubong sa'yo. Oh, mabuti nakauwi ka na. Nasaan na yung pinabili ko sa yung bracelet, yung gagamitin ko para pangontra sa usog? Eto Loves, dala ko na. Ayan, mabuti. O sige, pasok ka na sa loob, nakahanda na yung hapunan. Loves, may pasalubong pala ako sa'yo. Kahit bukas mo na kainin. Ano ba yan? Eto, sumang balinghoy. Di ba paborito mo to? Sige ilagay mo na lang sa ref. Hapunan na naman eh. Bukas ko na lang kakainin pang almusal ha. Sige. Nga pala, anong ulam? Ayan, sinaing na tamban. Sige Loves, magbibihis lang ako. Pagkatapos, tutulungan na kitang maghain ng pagkain. Tinanguan lamang ako ni Carmela at saka kinuha yung mga bracelet na pinabili niya sa akin. Sa totoo lang, nasaktan ako sa inasal ni Carmela. Noon kasing ibigay sa akin ng isa sa customer ko yung kakanin, natuwa ako at na-excite sa kung anong magiging reaksyon ni Carmela dahil paborito niya ang sumang balinghoy. Pero imbes na matuwa, tila normal lang ang kanyang reaksyon. Isang taon na rin kaming ganito matapos naming matuklasan na pareho kaming may problema. Kaya sa loob ng 5 taon ay hindi kami nagkakaroon ng anak. Habang siya ay mababa ang egg count, ako naman ay baog. Oo, baog ako. Kaya hindi na talaga kami magkakaroon pa ng anak. Kahit na paramihin pa ang egg count niya. Araw-araw at paulit-ulit man akong manghingi ng tawad sa kanya, tila nawalan na siya ng gana sa akin. Dahil ang pagkakaroon talaga ng anak, ang pinaka-pangarap niya. Kamusta ang araw mo, Loves? May kakaiba ka bang ginamot ngayong araw? Wala naman. Ganun pa rin, mga batang nausog o kaya naman napilayan. Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung naging masaya ka ba ngayong araw? Para namang hindi mo alam ang ginagawa ko sa araw-araw, Badong. Kung ganun, baka gusto mong mag-day off naman ngayong linggo. Balita ko may bagong bukas na plaza. Punta tayo ron. Pareho lang naman ang itsura ng plaza, kahit bago pa yan, luma. Mapagod lang ako. Ang mabuti pa, ipahinga na lang natin ang linggo, ha? Loves naman, magkaroon man lang tayo ng bonding. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagde-date. Para saan pa ba at magde-date tayo? Di para sa ating dalawa. Para sumaya naman tayo. Lalong-lalo ka na. Pagod na ako, Badong. Magtulog na ako, ha? Ikaw na muna yung bahala sa mga hugasin. Salamat. Imbis na sagutin ang sinabi ko, tumayo si Carmela pagkatapos uminom siya ng tubig. Naiwan ako sa hapagkainan na walang nagawa kundi ang
mapabuntong hininga na lamang. Hindi ko na tinapos ang kinakain ko at tumayo na para hugasan ang mga pinggan. Sa araw-araw ganon ang sistema naming dalawa. Nakakapagod, pero umaasa ako na balang araw, babalik din sa dati ang asawa ko. Pagdating ko sa may barbershop ko, may isang customer na kaagad nang nakaabang sa akin. Kilala ko siya, lalo na at suking-suki ko na siya. O Boyet, magandang umaga. Anong gupit natin ngayon? Clean cut lang, para magmukha naman tayong malinis. Bakit? Mukha ka bang madungis? Hindi naman sa ganon. Mas pogi kasi kapag malinis ang gupit. Kung sa bagay. Pero hindi talaga yan sa malinis na gupit, kundi sa kung anong klaseng gupit ang bagay sa'yo. Mas pogi ka kapag bagay sa'yo ang gupit. Kung ganon, ano sa tingin mo ang bagay na gupit sa akin? Kung ako ang magsasuggest, faded ang bagay sa'yo. Talaga? O edi yun na ang gupit mo sa akin. Sigurado ka ba? Oo, syempre. Barbero ka. At ikaw ang mas nakakaalam niyan. Faded nga ang ginupit ko kay Boyet, gaya ng pagsunod niya sa suggestion ko. Habang ginugupitan ko siya, napansin kong medyo pumapayat siya kaya pinuna ko yun. Pre, hindi naman sa nangingialam ako, no? Pero parang pumayat ka ata ngayon. Noong nakaraang buwan, malaman pa ang pisngi mo. Diet ka ba? Ay, oo nga pala. Mayroon nga pala ako sasabihin sa'yo, pre. Hindi ba't albularya ang asawa mo? Oo, ba't mo natanong? Kasi nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Ilang araw na ba? 1 linggo na rin. Nung unang 2 araw, panay ang suka ko. Tapos nitong nakaraan lang, nakapagtataka na sobrang hilig ko sa karne. Parang hindi na ako normal ba dong? Kahit sino naman mahilig sa karne. Ano bang klase ng luto ang kinahihiligan mo? Hindi pre, iba na talaga. Wala akong ibang gusto sa karne, kundi yung walang lasa. Nagagalit ako sa nanay ko kapag may pampalasa yung niluto niya. Ewan ko, pero parang gusto ko na nga yata yung hilaw. Hala, hindi na nga normal yan. Pero hayaan mo, at sasabihin ko si Carmela tungkol sa nangyayari sa'yo. Salamat. Hindi bale kapag wala akong pasok. Sasadyain ko talaga ang asawa mo. Para malaman ko rin kung ano ba talagang nangyayari sa akin. Buti pa nga. Mas maigi, matingnan ka niya ng personal. Nag-alala ko tungkol sa nangyayari kay Boyet. Buong araw kong iniisip yun. Tipong munti ko nang makalbo yung isang customer na nagpagupit sa akin. Mabuti na nga lang at hindi nagalit. Pinaiba na lang yung haircut na gusto niya. Kaya pagdating ko sa bahay, kaagad kong hinanap si Carmela. Labs! Labs, nasan ka? Oh, Badong, mabuti nakauwi ka na. May itatanong ako sa'yo eh. Ha? Ano yun, Labs? Yung dinala mong sumang balinghoy kagabi, saan mo nakuha yun? Ha? Ano? Binigay lang sa akin ng customer yun. Ang sabi niya sa akin, binili niya raw sa bagong bukas sa tindahan. Bakit? May problema ba? Hindi ko pa nabubuksan yung balat. Alam ko nang may pangyanggaw ang suma na yun. Pangyanggaw? Oo, meron. Tinapon ko na tsaka sinunog. Sa susunod, wag kang basta-bastang tumatanggap ng mga binibigay sa'yo. Di ba yun yung sa aswang? Para gawing aswang yung biktima? Oo. Alam mo na yun dahil dati na ako naka-encounter ng ganun, di ba? Abuti na nga lang at hindi ko pa nakakain eh. O ikaw, baka kumain ka nun ha? Hindi ah. Wala akong kinain. Itinabi ko yun para sa'yo. Kasi alam kong mahilig ka sa sumang balinghoy. O ay, mabuti kong ganun. Ay, ano palang sasabihin mo? Bakit nataranta ka kanina? Ano kasi, tungkol ito sa isa kong customer kanina na ginupitan ko. Si Boyet, kilala mo yun kasi regular na nagpapagupit sa akin yun eh. O, tapos anong meron sa kanya? Kasi ang sabi niya, gusto niya raw sanang magpagamot sa'yo. At ano na namang ipapagamot niya sa akin?
Ikinuwento ko kay Carmela ang lahat ng mga sinabi sa akin ni Boyet. Habang kinukwento ko sa kanya, nakinig lang naman sa akin si Carmela. Badong, alam mo, baka naman may hindi lang siya magandang nakain kaya sumakit ang tiyan niya at 2 araw siyang suka ng suka. At saka yung pagkain ng karne, naku baka cravings lang niya yun. Cravings pa bang matatawag yung parang gusto na raw niyang kumain ng hilaw na karne? Kung ganon, ano ba nakain niya bago siya magkaganon? Hindi niya nasabi. Yun lang. Mas mabuti siguro dalhin mo siya rito para malaman ko kung anong nangyari sa kanya. Duda ko may kakaiba talaga sa baryo natin eh. Noong una nagdala ka dito ng suma na may pangyanggaw. Ngayon naman may ganito na. Yun nga, Loves. Hindi kaya nayanggaw si Boyet? Malalaman natin yan pag dinala mo siya rito. Sa sumunod na araw, sinubukan kong hintayin si Boyet. Tinanghali na ako ng dating sa may barbershop kaya pagkarating ko ron, medyo mahaba na ang pila. Hindi naman araw-araw na mahaba ang pila rito sa barbershop ko. Sadyang kapag weekend lang talaga ay maraming nagpapagupit. O Manggibo, ano pong gupit ang gagawin? Ganon pa rin. Ayaw niyo po ng bago? Yung parang uso sa mga bata ngayon. Mohawks. Sira ulo ka talaga, Badong. Siyempre ayoko. Hindi naman ako rakista. Biro lang po. O siya, gugupitan ko na po kayo. Nga pala, Badong. Nabalitaan mo na ba? Marami po ako nababalitaan dito sa barbershop ko, Manggibo. Pero ano ho ba yung balitang dala mo? Kasi akala ko alam mo. Dahil ang asawa mo batikang albularya. Nababahala na kasi ang mga tao dito sa atin. Dahil sa nangyayaring pagkawala ng mga tao sa baryo natin. Kadalasan, binata ang mga nawawala. O kaya naman basta bata-bata pa na may asawa. Ganon ho? Saan naman po kaya nagpupunta ang mga yun? Eto na nga. Ang balita pa. Bumabalik din naman yung mga binatang nawawala. Kaya lang pagbalik nila, wala na sa katinuan. O kaya naman biglang parang nahihilig sa pagkain ng karne. Yung isa pang araw kumain ng hilaw na manok. Oh? Totoo po? Totoo, oo. Yun nga ang kapatid ang nagkwento tungkol sa nakita niya. Dahil nang hilakbot daw talaga siya nang makita ang mga mata niya. Kumpara nito kinain ng buhay na manok. Grabe. Nakakakilabot naman yan, Manggibo. Wala namang nakwento sa akin ng asawa ko tungkol sa mga ganyang nagamot niya. Ang sabi niya sa akin nung isang araw, panay raw na usog na bata at mga napilayan ng nagpapagamot sa kanya. Kaya sa tingin ko, dapat banggitin mo ng tungkol dito sa asawa mo. Kasi baka magawa niya ng paraan o malaman niya kung ano ang nangyayari sa baryo natin. Siya lang naman ang batikang albularya sa ating baryo. Yung isang albularyo, Dr. Kwak-Kwak lang naman. O sige po, Manggibo. Maraming salamat sa pagsasabi sa akin ng tungkol dito. Sisiguruhin ko pong sasabihin ko sa asawa ko. Mas tumindi ang pagkabahala ko sa nalamang yun. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na hindi maniwala sa akin si Carmela. Pagkarating ko sa bahay, saktong nagliligpit na siya ng mga gamit na ginamit niya sa pagtatawas. Loves, yun nangyari kay Boyet. Mukhang nayanggaw nga talaga siya. Nakaka-alarma na to. Dahil hindi lang siyang nagkaroon ng ganitong klaseng nararamdaman. Ano bang nabalitaan mo? Yun na nga. Marami raw ang nawala dito sa baryo natin. Kung hindi mga binata mga may asawang medyo bata-bata pa. Umuuwi rin naman daw. Kaya lang, nahihilig ng kumain ng karne. Nabalitaan ko rin sa isang manggagamot ko kanina. Ha? May ginamot ka ng ganun ang kaso? Wala pa naman, nabalitaan ko pa nga lang Ang mabuti pa, para malaman natin kung ano yung nangyayari, papuntahin mo na talaga si Boyet dito kasi mukhang wala siyang balak pumunta dito sa bahay Kung ganun, sige. Bukas sa bukas papupuntahin ko siya kagad dito. Pero sa tingin mo ba, anong posibleng dahilan nito?
Ayoko sanang pangunahan pero parang aswang. Parang nagkakalat siya ng lahi. Gusto ko lang munang ikumpirma kung tama yung hinala ko. Nagkakalat ng lahi? Loves, parang sobra naman yata yun. Kung ganun, balak niyang gawing aswang ang mga taga rito sa baryo natin? Hindi naman imposible yun, Badong. Kaya nga dalhin mo na si Boyet bukas para kung sakali maagapan pa natin kung ano talaga yung namumuong problema sa baryo natin. Kaagad akong sumang-ayon kay Carmela dahil tama siya. Kung ano man ang nangyayari, dapat masolusyonan na bago pa man mas maging malaking problema. Kinabukasan nga, hindi na muna ako nagbukas ng barbershop. Maaga pa lang ay pinuntahan ko na si Boyet sa bahay nila dahil alam kong papasok siya sa trabaho. Pero pagdating ko ron, naintindihan ko na kung bakit hindi siya pumupunta sa bahay namin. Boyet! Tao po! Nandiyan ka ba? Boyet! Boyet? Anong nangyari sa'yo? Bakit kanyang itsura mo? At ano yung nasa bibig mo? Dugo ba yan? Badong, hindi ko na kinaya. Kumain na talaga ako ng buhay na hayop. Diyos ko. Bakit kasi hindi ka pa pumupunta sa bahay? Hindi ko kayang lumabas ng bahay. Masyado na ako nangihina para gawin pa yon. Pero ngayon lang, nang makakain ako ng buhay na manok, kakaibang bigla na lamang gumanda ang pakiramdam ko. Iba na yan, Boyet. Kailangan mo na talagang sumama sa akin at magtungo sa bahay namin. Hindi lang pala ikaw ang may ganitong klaseng problema, kundi halos buong baryo na natin. Ano? Basta, sumama ka na lang sa akin. At doon ko na ipapaliwanag sa bahay namin. Ang importante ay magamot ka kaagad ng asawa ko. Sige, hintayin mo ako at magbibihis lamang ako. Matapos makapagbihis si Boyet, kaagad kaming dumiretso sa bahay namin ni Carmela. Nakaabang na kaagad ang asawa ko sa may bukana ng pinto, pero hindi kagaya ng madalas. Walang pila ng mga nagpapagamot sa kanya ngayong araw. Loves, bakit parang walang nagpapagamot sa'yo ngayon? Hindi mo na ako tumanggap ng mga nagpapagamot eh. Mas kailangan kong unahin si Boyet ngayon. Ganun ba? Kung ganun, papasok na kami ni Boyet sa loob. Tutulungan na kitang ihanda ang mga kailangan mo sa panggagamot. Naihanda ko na lahat. Sigurado ka bang gagaling ako? Ang paggaling mo ay nakadepende lang din sa'yo, Boyet. Kaya tara na kayo sa loob. Pumasok kami sa loob ng bahay at nakita kong nakahanda na nga sa lamesa ang lahat ng mga kailangan niya. Halatang naaalarma na talaga ang asawa ko. Kitang-kita ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Pinaupo ko si Boyet sa may upuan kaharap ng lamesa. Saka naupo si Carmela sa harap niya. Naglagay si Carmela ng langis sa kanyang mga palad saka iminasahi yon sa ulo ni Boyet. Ilang saglit pa ay nakahawak na pareho ang mga palad ni Carmela sa ulo ni Boyet habang siya ay nakapikit na nagdarasal. Tama ako. Isang ang aswang. Kung ganun, nayanggaw nga talaga si Boyet? Oo, nayanggaw siya pero may malaking problema. Dahil hindi siya basta-bastang aswang lang. Isa siya sa pinakamalakas na uri ng aswang. Malakas na uri ng aswang? Kung ganun, ano? Isa siyang bangkilan. Ano yung bangkilan na yan? At kung malakas na uri siya ng aswang, anong mangyayari sa akin ngayon? Babae ang aswang na ito. Nagkakalat siya ng lahi sa baryo natin. Pero hindi ko makita ang kanyang mukha dahil para siyang may proteksyon. Natatandaan mo ba yung itsura ng babaeng gumawa sa'yo nito? Hindi ko alam. Marami akong nakasalamuhang babae. Umamin ka. Bago ka magkaroon ng senyales na ganito, may babae bang humalik sa'yo? Humalik? As in, nagdikit ang mga labi? Oo, dahil ang bangkila na to, pinapasa niya ang pagkaaswang niya sa pamamagitan ng paghalik sa lalaking biktima niya.
Pero hindi ko na siya matandaan. Anong hindi mo matandaan? Paano nangyari yun? Hindi ko nga alam eh. Pati nga ako, naiimposiblihan. Para bang may nakaharang sa memorya ko. Alam kong babae siya, pero hindi malinaw ang muka. Basta ang natatandaan ko lang, meron akong niligawang babae. Niligawan ko siya at binastid niya ako. Pero imbis na sabihin lang sa akin na ayaw niya na sa akin, hinalikan niya ako. Ang sabi niya, remembrance daw. Ang galing din naman pala ng babaeng yan. Ginawang pang-remembrance ang halik, ha? Sinabi niya lang yun para mahalikan si Boyet. Sa pamamagitan ng halik na yon ay papasa niya ang itim na bato sa bibig ni Boyet nang hindi niya namamalayan. Teka, kung may naipasa siya sa akin, ibig bang sabihin magiging aswang na rin ako? Kaya ba gustong-gusto kong kumain ng karne? Kaya ba kapag kumakain ako ng karne, doon lang ako lumalakas? Magiging aswang ka talaga, Boyet. Dahil sinalinan ka niya ng bagay na magiging dahilan para maging aswang ka. Putek! Ayaw kong maging aswang, Carmela. Marami pa akong pangarap sa buhay. At kung magiging aswang ako, hindi ko na magagawa yun. Isa pa, ayaw kong maging isang halimaw. Paano ko ba may luluwa ang itim na bato na yon? Hindi ito pwede. Teka, sandali. Ilang linggo na ba mula nang nangyari yun? Magdadalawang linggo na. Ganun nakatagal. Pero bakit hindi ka man lang kagad pumunta dito sa akin? Wala akong magagawa kung may isang bagay ka nang nagawa. Nakakain na ako ng buhay na hayop. Yung manok ng kapitbahay. Hayop lang ba talaga ang kinakain mo? Wala ka bang kinaing iba? Tao, wala ka nakaing tao? Ha? Ano ka ba naman, Carmela? Hindi ko magagawa yon. Wala akong kinaing tao, promise. Talagang yung manok lang ni Mang Dudut ang nagawa kong kainin. Pero sigurado ako na hindi ko kayang kumain ng tao. Sigurado ka ba? Sure na sure. Sure talaga ako. Wala talaga. Kaya pakiusap. Tulungan mo akong maalis yung itim na batong talanok ko. Hindi ko naman talaga ginusto yung halik niya. Tsaka nakakapagtaka man. Hindi ko talaga maalala yung mukha niya. Okay. Sinasabi ko lang sa'yo na dapat hindi ka nanliligaw sa kung sino-sinong babae. Kung dahil lang sa maganda siya, nanligaw ka na agad? O maganda nga siya pero hindi mo alam na may tinatago pala yung ganda niya. O paano ka ngayon? Eh sino ba dapat ang ligawan ko? Yung pangit? Yung alam mong mapagkakatiwalaan. Yung matagal mo nang kilala. Aba, Boyet naman. Napakamot na lamang si Boyet sa sinabi ni Carmela, habang ako ay napangiti sa mga sinabi ng asawa ko. Dahil matagal na kaming magkakilala bago ko siya niligawan. Kumuha na si Carmela ng isang espesyal na likido. Sa pagkakaalam ko, yung likido na yon ay minana niya pa sa lola niya na may mga sangkap na mahirap hanapin. Ipapainom ko itong isang kutsara nitong likido sa'yo, Boyet, ha? Tiisin mo yung pait at sayang. At saka yung epekto nito, maisusuka mo yung itim na bato, okay? Hindi ba ako mamamatay sa likidong yan? Aba, gusto mo bang maging aswang? Hindi, syempre. Di ngumanga ka na. Nang maisubo ko na to sa'yo, para manahimik ka na. Mukhang natakot naman si Boyet sa asawa ko dahil ngumanga rin siya. Saka naman nagsali ng isang kutsara si Carmela at ipinasok sa bibig ni Boyet. Halos masuka si Boyet sa lasa nun, pero kaagad na inipit ni Carmela ang ilong niya, kaya nalunok niya kaagad ang likido. Ilang saglit pa ay napapikit ng mariin si Boyet at napahawak sa tiyan niya. Kasunod nun ay ang pagduduwal niya. Ayan, sige lang, Boyet. Isuka mo lang ang gusto mong isuka. Suka mo lahat yan. Matapos sabihin yon ni Carmela, nagtawag na nga agad ng uwak si Boyet. Habang ako ay isinahod ang isang maliit na planggana sa harap niya para saluhin ang kanyang isinuka. Sumuka siya ng sumuka.
Kasama na ron ang mga balahibo ng manok na nakain niya at ang mga parte ng katawan nito hanggang sa tuluyan niyang naisuka ang kulay itim na bato. Nang matapos siyang sumuka, dinampot ni Carmela ang itim na bato na may mga kasama pang suka ni Boyet. Badong, kunin mo nga yung holy water. Sige, Loves. Eto na. Teka. Paano niya napasok sa bibig ko ang bagay na yan nang hindi ko namamalayan? Hinalikan mo siya, di ba? O doon niya naipasok yung itim na bato. Grabe, hindi ko rin naramdaman yun. Ganun talaga, parang wala ka talagang mararamdaman sa ganun, Boyet. Kaya wag ka nang basta-basta magpapahalik nga at mag-iingat ka na ngayon, ha? O ngayong naalis ko na yung itim na bato sa katawan mo, magiging normal na ulit yung pakiramdam mo. Pero hindi nakangahulugan nun, naligtas ka na mula sa bangkila na yon. Dahil nga, hindi mo matandaan kung ano yung itsura niya, pwede ka niyang hiyang gawin ulit. Naiintindihan mo? Kung ganun, anong gagawin ko? Ang gagawin mo? Bumili ka nitong medalyo na pangontra ko sa mga aswang. O diba, mura lang to, no ka ba? Kaysa maging aswang ka pa o gusto mo pa ba? Sige, magbilhan mo ko niyan. Minsan bilib din talaga ako sa marketing strategy ng asawa ko. Pero kailangan rin talaga ni Boyet ang medalyong yon para hindi na siya muling malapitan pa ng aswang. Nang matapos ng gamutin ni Carmela si Boyet, pinauwi na namin siya. Nung gabing yon, sa unang pagkakataon, ay muli kaming nakapag-usap habang nakahiga sa kama ng magkatabi. Sino kaya talaga yung aswang na yun, no? At bakit niya kaya ginagawa to sa baryo natin? Kahit ako, Labs, hindi ko alam kung sino ba yon. Halos lahat ng mga nasa baryo natin kilala ko. Pero wala akong maisip sa kung sino nga bang pwede natin pagsuspetsahan. Magamit mo naman ang pagiging barbero mo para mahanap siya, di ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko siyang mahanap. Ay hindi, kailangan ko siyang mahanap. Para mapatigil na siya sa kung ano man yung ginagawa niya. Di sige. Gagawin ko ang makakaya ko para mahanap siya. Asahan mong gagalingan ko ang pagkikipagchismisan sa mga customer ko. Nginitian ako ni Carmela. Sa unang pagkakataon din, nakakita ako ng pwedeng paraan para magpalakas at baka sakaling maibalik ang tamis ng pagmamahala namin ng aking asawa. At yun ay ang mahuli ang aswang na yon. Kaya sa sumunod na araw, wala akong pinalampas na customer. Ang lahat ay kinausap ko kahit pa yung mga batang nagpapagupit ay pinatos ko na rin. May hinahanap po kayong magandang babae? Oo sana. Yung sobrang ganda ha. Naku, lagot po kayo kay Ate Carmela. Ano ka ba naman, Bingo? Hindi ako naghahanap ng magandang babae para diskartehan. Pero gusto mo bang makarinig ng secret? Siyempre po. Ano po bang sikreto yan? Ayun nga. Kaya ako hinahanap yung magandang babae ay dahil siya ang gumagawa ng kababalaghan dito sa baryo natin. Siya ang dahilan kung bakit nawawala yung mga binata sa baryo natin. At bumabalik na para bang nababaliw. Talaga ho? Kung ganon, meron po akong pwedeng ituro kung sino. Sino naman ang tinutukoy mo? Eto na nga po, ikukwento ko po sa inyo yung nangyari sa kuya ko. Oh, ano nangyari sa kanya? Kilala niyo po ba yung bagong saltang babae dyan sa may kanto? Na may puno ng kaimito? Si Maria? Hindi ko pa siya nakikita pero naririnig ko na siya sa mga nagupitan ko. Yun nga po. Si Maria po, sobrang ganda niya po. Kulot ang itim niyang mahabang buhok. Tsaka, maputi po ang balat. Pero mas sikat po sa kanya yung binibenta niya pong mga kakanin. Kakanin? Tulad ng ano? Suman, kalamay, at kung ano-ano pa po, Kuya Badong. Si Kuya po dahil gustong magpasikat kay Maria, bumili siya ng 3 pirasong suman at 3 rin ng kalamay. Tapos ayun, hindi ho siya namigay. Napakadamot nga po Kaya tuloy, naimpatyo ang kuya, karma. Hindi kaya sira ng kakanin? Siguro po.
Siguro yun ang dahilan kung bakit nasisiraan ng bait yung mga nakakakain. Ganun po ba yun? Sa totoo lang, hindi ko pa alam eh. Aalamin ko pa sa asawa ko. Sasabihin ko sa kanya na baka si Maria nga ang hinahanap namin. Pero pwede bang maging sikreto lang muna natin to? Ano pong kapalit? Ha? Kapalit? Opo, hindi naman pwedeng magtikong bibig lang ako nang walang kapalit. Ikaw talagang bata ka. O sige, ganito na lang. Libre na ang gupit mo sa loob ng 1 taon. Deal? Yes! Pwede ko nang kupitin ang binibigay ni nanay sa akin na pampagupit. Oo, pero pag ipinagkalat mo ang usapan natin, isusumbong kita sa nanay mo, ha? Deal? Deal po! Kinabahan ako bigla sa sinabi ni Bingo tungkol kay Maria. Yung sumang balinghoy nung nakaraan. Yung sinabi ni Carmela na may pangyanggaw. Ang totoo niyan ay nakakain din ako nun. Hindi ko naman kasi alam na may pangyanggaw pala yun. Isa pa, hindi ko na sinabi pa kay Carmela dahil may proteksyon niya ako bilang isa nga siyang albularya. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Paano kung umepekto? Para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Bingo, ang ginawa ko ay nagpasama ako kay Boyet papunta sa may tindahan ng kakanin ni Maria. Ano ba talagang gagawin natin sa tindahan ng kakanin? Bibili ba? Basta samahan mo na lang ako. Dami mo pang tanong. Teka, parang napuntahan ko na to dati ha. Hula ko ngang ito talaga yung aswang. Pero hindi ako sigurado dahil nakalimutan ko talaga ang lahat. Para may ginawa siyang salamangka sa akin na makalimutan ko siya. Kung ganon, baka kapag nakita natin siya, manumbalik ang alaala mo. O sige, tara, pumila na tayo. Mahaba ang pila sa tindahan. Mahaba ang pila ng mga lalaki. Mula bata, binata, hanggang matatanda. At kahit pa nga tomboy naroon din. Bibihira ka lang makakita ng babae. At dahil nga sa pila, hindi namin kaagad nakita ang mukha ni Maria. Siguro ay inabot rin kami ng 15 minuto bago ko tuluyang nasilayan ang mukha ng dalaga. At tila tumalon ang puso ko nang makita ko siya. Kagaya ng sinabi ni Bingo, maganda nga talaga si Maria. Nakakabighani ang angking ganda niya. Hindi ka panipaniwala. Saglit akong natulala habang nakatingin sa kanya kung hindi lang ako tinapik ni Boyet. Uy, Badong! Tayo lang susunod. Sige, bumili ka na. Ba't ako? Ikaw ang nagyayari ito. O ito ang pera. Bumili ka na. Kakamot-kamot sa ulong inabot ni Boyet ang pera mula sa akin at saka bumili ng 2 suman. Nang makabili na siya, nag-angat ako ng tingin kay Maria para tingnan ang maamo niyang muka. At hindi sinasadyang nagkatinginan kaming dalawa. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko at inaamin kong naakit ako sa taglay niyang ganda. Mabilis ko lamang binawi ang tingin ko sa kanya. Tara na, Boyet. Ay, o sige, halika na. Diretso uwi na ako, ha. Akin na yung mga suman. Ha? Hindi mo man lang ba ako bibigyan? Gusto mo mayangga ulit? Gusto mo ba? Ay, oo nga pala. Pero hindi siya mukhang aswang, ano? Ang gandang babae kasi. Natulala ka nga eh. Hindi ako natulala, no? Tinitigan ko lang ang mukha niya para matandaan ng hilat siya ng kanyang mukha. Okay, sabi mo eh. Muwi ka na nga. Pagkatapos mo kong isama rito, pauwiin mo lang ako na para bang isa akong nakakadiling may sakit na aso. Grabe ka na sa akin, Badong ha? Ewan ko sa'yo. Salamat sa pagsama sa akin. Kailangan ko din dalhin ang mga ito sa asawa ko para makumpirma kung siya nga talaga ang aswang. Sige na, balitaan mo na lang ako kung ano man ang resulta. Tinanguan ko lamang si Boyet at saka hinayaan siyang maglakad na palayo. Nang makaalis na siya, bumuntong hininga ako. Nang makita ko si Maria, napagtanto ko
na hindi dahil may proteksyon ako ng asawa kong albularya, ligtas na ako sa pangyanggaw ni Maria. Yung naramdaman ko kanina, hindi yun normal sa akin. Dahil si Carmela lang ang nag-iisang kayang magpatibok ng puso ko. Carmela, loves, nandito na ako at may dala akong balita sa'yo. Ano, may nalaman ka na ba tungkol sa kung sino yung aswang? Eto, may dala ako. Suman? Ano namang kinalaman nito sa... Ito yung sumang may pangyanggaw, di ba? Oh, loves, nalaman ko na kung saan yan nabibili. Pinuntahan ko kasama si Boyet. Kung gano'n nakita mo na siya, yung aswang. Oo, kaya lang loves, may problema. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ano na namang problema? Ano kasi, ang totoo niyan, hindi ko nasabi sa'yo na nakakain ako ng suman na yan. Hindi ko naman kasi alam na may pangyanggaw. Wala akong kakayahan na malaman ang tungkol dun. Isa pa, nung sinabi mong may pangyanggaw, inisip kong hindi ako tatablan dahil may protection mo ako. Pero kanina, nung nakita ko yung babaeng tindera, nakaramdam ako ng pagkagusto sa kanya na hindi ko naman nararamdaman sa ibang babae maliban sa'yo. Ano ka mo? Ibig mong sabihin may gusto ka na sa kanya? Labs naman, hindi imposible. Dahil unang beses ko pa lang siya nakita. Sigurado ka ba, Badong? Labs, kaya nga sinabi ko agad sa'yo. Para ipaalam sa'yo na baka yung kakanin na binibenta niya ay panggayuma. Dahil sa oras na makita ko siya kanina, iba talagang naramdaman ko. Pero yung pagkagusto ko sa kanya, iba sa nararamdaman ko. Dahil sa'yo, ramdam kong mahal kita. Nagkatitigan kami ni Carmela. Totoo naman ang sinabi ko sa kanya pero parang hindi man lang niya na-appreciate yon dahil kaagad siyang nag-iwas ng tingin at saka tiningnan ang suma na hawak niya. Kung ganon, alam ko na ang ginagawa niya para maakit niya ang mga lalaki. Para mahawaan niya ng pagkaaswang. Inaakit niya kayo sa pamamagitan nitong binibenta niyang kakanin. Ganun na nga, Labs. Yan ang nasa isip kong ginagawa niya. Kung nakakain ka ng suman, dapat uminom ka ng pangalis ng gayuma bago pa mas lumalayan. Oo, Labs. Hindi ko gustong magkagusto sa isang aswang. Ah, ganun. Eh kung hindi pala siya aswang, pwede. Labs, nagsaselos ka ba? Hindi, no? Para maiwasan siguro ang usaping yon, kinuha na lamang ni Carmela yung tinimpla niyang pangalis ng gayuma. Napailing na lamang ako sa isiping baka nagsiselos ang asawa ko. Nakabusangot kasi siya. Oh, ano pang hinihintay mo? Inumin mo na yan. Eto na nga, inumin na. Kinilig talaga ako. Lalong lumakas ang pag-asa ko na baka bumalik na ang init ng pagmamahala naming mag-asawa. Nang mainom ko na ang likidong ginawa niya para pangalis ng gayuma, kaagad kong nalasahan ang maasim na lasa nito. Pagkatapos ay parang wala naman itong masyadong epekto. Siguro malalaman ko lang ang epekto nito sa oras na makita ko ulit si Maria. Ngayon, pwede ko na bang malaman kung sino ang aswang kasi hindi mo pa sinasabi sa akin? Ay, oo nga pala. Sorry, Labs. Ang aswang ay si Maria. Si Maria? Kaya naman pala hindi ko alam na aswang siya dahil hindi ko pa siya nakikita. Ay, madalas ko siyang naririnig, bukang bibigyan ng ilang nagpapagamot sa akin . Akala ko sobrang ganda lang niya talaga. Ano nang gagawin natin ngayon, Labs? Di sasabihin natin sa mga kabaryo natin. Tsak paniniwalaan nila ako. At kailangan kong gawin yon. Kailangan kong sabihin sa mga kabaryo natin na siya ang aswang. Ha? Sigurado ka ba dyan, Labs? Parang delikado yata yan. Baka hindi sila maniwala sa'yo. Lalo na yung mga nagayuma. Sino ba sa tingin mong paniniwalaan nila? Yung albularyang lagpas dekada nang nagsisilbi sa kanila? O yung bagong salta na yan? Kung ganun, kailan mo balak na sabihin sa mga kabaryo natin? Ngayon din. Ha? Anong? Labs,
Baka nagpapadalos-dalos ka lang. Wala na tayong oras, Badong. Sa lalong madaling panahon, maikakalat niya ang lahi niya kung hindi natin bibigyang babala yung mga taong nasa baryo natin. Kinabahan ako sa determinasyon ng asawa ko. Agad-agad siyang kumuha ng mga pangontra niya at isinabit sa liig niya. Mga bawang, asin, yung medalyon niya at kahit anting-anting at palaspas. Binitbit niya yon habang ako ay nakasunod lang sa kanya. At nang makarating kami sa may tindahan, halata ang takot at pagkagulat sa mga mata ni Maria. Doon ko lang din na-realize na umepekto na ang pangalis ng gayumang pinainom sa akin ng asawa ko. Dahil hindi na ako tinabla ng ganda ni Maria. Si Carmela na ulit ang pinakamaganda para sa akin. Mga kapitbahay, itigil niyo na yung pagbili ng kakanin sa babaeng to. Teka lang, Ale, anong sinasabi mo dyan? Ale? Wow, tinawag mo akong Ale? Sigurado kong mas higit na mas matanda ka pa kaysa sa pinakamatandang tao dito sa baryo namin. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagbebenta lang ako ng kakanin ko. Sinisiraan mo pa ako? Hindi kita sinisiraan. Gusto ko lang na itigil mo na ang ginagawa mong panghahawa ng pagiging aswang mo. Mga kapitbahay, nakikita niyo babaeng to? Siya ang salarin kung bakit napakaraming nawawalang binata at mga batang-bata pang lalaki sa baryo natin. Siya rin ang dahilan kung bakit nasisiraan ng mga bait ang mga binatang yon. Dahil ginagawa niyang aswang. Naiintindihan niyo ba? Ang babaeng to ay isang aswang. Kung bumili kayo o kumain ng kakanin niya, dumiretso kayo sa akin para magamot ko pa kayo dahil pwedeng maging aswang na rin kayong gaya niya. Carmela naman, mukha bang aswang yung si Maria? Huwag ka namang maging magpagbintang. Pati kang albularya ka pa naman. Manggibo, kayo na nga ho yung nagsabi na batikang albularya ako eh. Hindi ba rin ba kayo naniniwala sa akin? Paano naman kami maniniwala? Ang ganda at ang bait ni Maria. Ay, mukhang nagayuman na nga rin kayo, Manggibo. Gusto niyo ho ba gamutin ko kayo? Kailangan nating mapaalis ang babaeng to sa baryo natin dahil kung hindi, lahat ng nasa baryo natin magiging aswang. Makinig naman kayo sa akin. Albularya ka pala. Huwag ka namang ganyan. Nagtatrabaho lang ako ng marangal dito eh. Kaya nga, Carmela, hindi porke may mas maganda kaysa sayo, ipipilit mo ng aswang siya. Manggibo, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng babaeng to? Abayo! Si Maria ay napakabait na bata. Ay, tinamaan na nga talaga naman ng lintik. Sari-saring sigawan ang narinig sa paligid. Ang lahat ay hindi naniniwala kay Carmela. Mukhang lahat sila ay naakit na ni Maria. Kahit ano pang sabihin ni Carmela, talagang ipinagsisigawan pa ng lahat na mali ang akala niya. Alam mo, Carmela, nagkamali ako sa isiping magaling ka ring albularya na gaya ng iyong yumaong lolo. Hindi dapat si Maria ang umalis sa balyong ito, kundi ikaw! Hindi ako makapaniwala na mas paniniwalaan niyo itong dayong to kaysa sa akin. Manggibo, nasaksihan niyo yung paglaki ko, kung paano ako sinanay ng lolo ko, pagkatapos mas paniniwalaan niyo lang tong aswang na to? Labs, tama na. Sinabi ko naman agad sa'yo na hindi ka nila agad paniniwalaan. Dahil mga nagayuma na sila. Hindi eh. Kahit nagayuma pa sila, sana naman nag-iisip pa rin sila ng matino, di ba? Sa dami ng natulungan at napagaling ko sa baryong to, hindi kayo naniniwala sa akin? Oo, kaya umalis ka na rito, Carmela. Patutunayan ko sa inyo, aswang yung babaeng yan ah. Inangat ni Carmela ang hawak niyang buntot pagi at akmasa ng ihahampas kay Maria. Pero imbes na si Maria ang matamaan, ay isa sa binata ang natamaan. Mas lalong nagkagulo. Nagbibintang ka na nga. Nananakit ka pa, Carmela! Nagbago ka na talaga nang dahil lang sa matinding inggit. Hinding-hindi ako maiinggit sa aswang na yan. Tama na, Loves. Gumawa tayo ng ibang paraan.
Wag lang ang ganito. Umalis na tayo. Alis talaga ako. Pababayaan ko na lang silang lahat na maging aswang, bahala na kayo. Sa inis ni Carmela, kaagad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Habang ako ay sumulya pa sa mga taong nakatingin lang sa asawa ko bago ko hinabol si Carmela. Naririnig kong umiiyak si Carmela. Bagay na kailanman ay hindi ko nakita sa kanya noon. Ito ang unang pagkakataon na naiyak siya bilang isang albularya. Matapang si Carmela at walang inuurungan, ngunit siguro nasaktan siya dahil sa mga taong akala niyang maniniwala sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Badong. Pagkatapos ko silang paglingkuran sa loob ng 12 taon, ganito lang yung igaganti nila sa akin. Loves, huwag mo na muna silang intindihin. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Lulong na sila sa gayumang ipinainom sa kanila ni Maria. Alam ko. Pero hindi ko maiwasang masaktan eh. Gagawa tayo ng ibang paraan. Ibang paraan na hindi natin kailangan sabihin sa kanila. Kung ayaw nilang dumulog sa'yo at magpagamot sa kung anong gayuma o pangyanggaw ang binigay ni Maria sa kanila, sila na ang bahala doon. Basta't si Maria, kailangan natin siyang patayin. Talagang papatayin ko siya. Hindi ako makakapahig na manirahan siya ng matiwasay sa baryong to at patuloy na magkalat ng lagim. Kung ganun, Labs, papayag ka bang tutulong ako sa gagawin mo? Badong, ano namang may tutulong mo sa akin? Labs, wala ka bang tiwala sa akin? Kahit katiting na lang? Ordinaryong tao ka lang, Badong. Oo, sikat ka bilang albularyo dito sa baryo, pero tao ka lang. Porque ba ordinaryong tao lang ako? Wala na akong magagawa. Ano magagawa mo? Makinig ka maigi sa akin, Labs. Huwag ka magagalit sa planong inisip ko, okay? Depende kung kagalit-galit ba yung plano mo. Sigurado akong magagalit ka. Pero makakabuti ito, Labs. Sure ako. Sira ulo ka ba? Kung magagalit pala ako, ba't mo gagawin? Labs naman, hindi mo pa nga alam ang plano ko. Galit ka na agad. Basta ganito, standby ka lang sa labas ng bahay niya. Kapag sinabi ko na sa iyong pumunta ka, ha? Hindi ako papayag. Malakas na aswang si Maria. At kung magkamali ka, anong gagawin mo? E di plan B. Kaya ka nga nandyan. So ako pa talaga yung plan B. Ay nako, hindi ako papayag kung hindi ko alam dahil sigurado ako mapapahamak ka. Ang mabuti pa, susunugin ko na lang yung bahay niya. Kita mo na? Hindi malalaman ng mga kapitbahay natin na aswang siya kapag sinunog mo kaagad nang hindi pa natin napapatunayang aswang siya. Basta, sigurado akong gagana ang plano kong ito. Pero kasi, teka lang, paano kung mapahamak ka? Carmela, patagal na tayong kasal. Ilang taon na tayong nagsasama. Kaya alam ko na kung paano maging isang sidekick ng batikang albularya. Ilang taon ko nang nakikita kung paano ka lumalaban sa mga masasamang loob. Kaya sinisigurado ko na kaya ko ito, okay? Okay, sige. Basta mangako ka sa akin na hindi ka mapapahamak. Mangako ka sa akin na hindi ka magkakagusto dyan sa Maria na yan. Bakit pa ako magkakagusto sa isang aswang kung ang asawa ko ay mas sigit pa? Kung ganun, sige, sabihin mo sa akin ang plano mo. Sige na. Basta, Labs, ganito ang gagawin natin. Matapos ang masinsinang pagpilit kay Carmela, natutulungan ko siya. Napapayag ko rin naman siya sa plano ko. Marami siya mga binilin sa akin na dapat kong gawin. Halos ayaw na nga niya akong tantanan. Sinabi niya rin sa akin ang mga posibilidad na mangyayari, kaya dapat daw ay maging handa ako. Sa sumunod na gabi, pagka-uwi ko mula sa barbershop, hindi kaagad ako dumiretso ng bahay. Pumunta ako sa tindahan ni Maria. Magandang gabi, Maria. Hindi ba't ikaw yung asawa ng albularyong sumugod sa akin kagabi? Naalala na rin kita eh. Bumili ka na ng suman sa akin, di ba? Oo, ko nga. Napakasarap ng suman mo. Natikman mo ba talaga? Oo. Walang kasing tamis ang suman na yun.
may hinalo kang bukay sa loob, hindi ba? Mukhang natikman mo nga talaga. Alam mo, mabuti ka pa mabait. Yung asawa mo, inakusahan ka agad ako tungkol sa pagkatao ko. Ganun ba talaga siya? Mabait naman ang asawa ko, kaya lang. Baka talaga naiinggit lang siya sa aking ganda mo. Siya kasi ang dating pinakamaganda sa baryo namin. Kaya lang nung dumating ka, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi naman dapat kainggitan ang kagandahan, di ba? Oo, dahil ang kagandahan ay nasa puso ng tao. Kaya naniniwala ako sa iyo, Maria. Totoo niyan, gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan naman? Kung ayos lang sana sa'yo, sa bahay mo na lang. Bakit naman kita papupuntahin sa bahay ng tayo lang dalawa? Hindi ko pa nga alam kung anong pangalan mo Ako si Badong. Pasensya ka na. At hindi ko pa nasasabi kaagad sa iyo ang pangalan ko. Hindi ko rin naisip. Pero yung sasabihin ko sana sa iyo, importante sana. Importanteng tungkol saan nga? Ang totoo kasi niyan, gusto ko na makipaghiwalay kay Carmela. Hindi ko siya kayang bigyan ng anak dahil baog ako. Simula nun, naging malamig na siya sa akin. Akala ko, mahal niya ako. Pero siguro, anak lang talaga ang gusto niya sa akin. Bakit sa akin mo sinasabi, Han? Bakit hindi kay Carmela? Ha? Pero Maria, kasi nagugustuhan na ata kita. Kung may problema kayong mag-asawa, wag akong kausapin mo dahil wala naman akong kinalaman sa away niyo Sandaling natigilan si Maria sa sinabi ko. Tinitigan niya ako sa mga mata bago umiling. Hindi ko na problema yan, Badong. Kung nagkakagusto ka sa akin, sabihin mo sa asawa mo para hindi na siya masaktan. Buong akala ko ay madali ko lang makakausap si Maria. Pero ang aswang pala ay marunong ding magpakipot. Hindi naging madali para sa akin ang sabihin may gusto ako sa kanya. Kung naririnig lang ni Carmela ang lahat ng sinabi ko kay Maria, siguradong hiwalay talaga ang abot naming dalawa. Loves, sorry dahil hindi ko nagawa yung plano. Ay, nako Badong, sana naisip mo na yan bago pa sinimulan to. Pero baka gumana naman ang plano mo. Sige na, subukan mo pa rin. Loves, pinagtataboyin mo na ba ako? Ikaw ang nagsimula nito kaya dapat ituloy mo na. Kung ayaw mo na, sunugin na lang natin yung bahay niya. Hindi naman sa ayaw. Baka lang kasi galit ka. Nasimulan na natin Tapusin na natin to. Sinangayunan ko na lamang si Carmela. Araw-araw pagkatapos ng trabaho ko sa barbershop, ay dinadaanan ko si Maria sa may tindahan niya para bumili ng kakanin. Nagpapa-cute ako para naman mapansin niya ako. Gumagamit na nga rin ako ng pomada para naman mas kaakit-akit ako. At sa araw-araw parang nahuhulog na rin siya sa akin. Habang nakahiga sa kama at patulog na, hindi ko inaasahang nagtanong si Carmela. Kumusta yung plano mo? Ayos naman, Labs. Sa tingin ko, gumagana naman na. Sigurado ka? Baka mamaya, nagkakagusto ka na sa kanya. Labs naman, wala ka bang tiwala sa akin? Sa tagal nating malamig sa isa't isa, malay ko ba? Kung baka naghahanap ka na ng iba. Ay, Carmela, ikaw lang naman ang malamig ang pakikitungo sa akin. Hindi naman ako nagbago sa'yo. Hindi nga ba talaga? Imbes na sagutin ang tanong niya, niyakap ko na lang siya. Nung una ay pumapalag pa siya at ayaw niyang magpayakap sa akin. Pero sa huli ay huminto rin siya. Bago ako tuluyang nakatulog, pinagdasal ko na sana ay matapos na lahat ng problemang ito. Sa sumunod na araw, mas maaga akong pumunta sa tindahan ni Maria. Pero pagdating ko ron, wala siya. Marami nga rin katulad ko na nag-aabang sa kanya. Sa pagkakataong yon, naisipan kong puntahan siya sa bahay niya.
Pagkatapos kong kumatok sa bahay ni Maria, nabigla ako nang pagbukas ay lumantad sa akin ang malaswang damit niya. Namumungay ang mga mata niya. Marahas akong napalinhok sa nakita ko. Badong, anong ginagawa mo rito? Wala ka kasi sa may tindahan mo. Nag-aalala ako kaya pinuntahan na kita rito. Ayos ka lang ba? Oo, medyo nagkasakit lang kasi ako eh. Ganun ba? Kung ganun, gusto mo bang tulungan kita sa bahay mo? Baka hindi mo pa kayang gumalaw. Naku, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Okay lang, sige na. Baka wala ka pang kain. Baka magalit yung asawa mo. Hindi naman siya magagalit kung hindi niya malalaman, hindi ba? O sige, ikaw ang bahala. Pero sana huwag mo ako madamay kung sakali mag-away kayo ha. Bakit naman kami mag-aaway? Wala naman tayong gagawing masama. Hindi na sumagot si Maria. Sa totoo lang, ay kinakabahan talaga ako sa susunod na mangyayari. Nakukonsensya na rin ako sa mga pinagsasasabi ko kay Maria. Sigurado akong hiwalay talaga ang abot namin ni Carmela sa oras na malaman niya ang lahat. Pagkapasok ko pa lang sa bahay ni Maria, kaagad nang sumiksik sa ilong ko ang mabahong amoy. Amoy ng nabubulok na patay. Yun siguro yung mga kinakain niya. Ang mga aswang kasi, sabi ng asawa ko, kahit ano pa raw ang paglilinis at kahit na anong pagpapabango, umaalingaso pa rin ang amoy nitong nabubulok. Pasensya ka na sa bahay ko ha. Magulo kasi. May sakit nga ako eh. Hindi ako makapaglinis. Naku, ayos lang. Gusto mo bang tulungan kita maglinis? Wag na, ano ka ba, nakakaiya naman sa'yo? Ayos lang. Nasaan ba ang mga panlinis mo? Nandoon sa cabinet sa tabi ng kwarto ko. Sinunod ko ang lahat ng kailangang gawin sa bahay ni Maria. Ang totoo, hindi ako marunong sa gawaing bahay. Kahit si Carmela, hindi ako pinaghawak ng walis kahit namimilit pa ako. Nang matapos ako, pinaupo niya ako sa may kawayang bangko katabi niya. Ilang na ilang ako habang magkatabi kami, lalo pa at ito ang unang pagkakataong tatabi ako sa ibang babae, bukod kay Carmela. Badong, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin sa bahay ha. Naku, wala yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Maghihiwalay na ba talaga kayo ni Carmela? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kasi sa loob ng isang linggong palagi nating pagkikita, parang nahuhulog na rin ako sa'yo. Talaga? Totoo ba yan, Maria? Oo. Kaya gusto ko sanang makasiguro na kung bibigay ako sa'yo, sasaluhin mo naman ako, di ba? Siyempre naman. Kung ganon, hihintayin ko yung araw na magkahiwalay na kayo ni Carmela. Humarap ako sa kanya at nakita ko ang namumungay niyang mga mata. Ilang saglit pa lumapit na siya sa akin at saka siya pumikit. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang papalapit siya ng papalapit. Naghintay akong mas makalapit pa siya hanggang sa inilabas ko mula sa aking bulsa ang palagi kong bitbit na bawang. Nang malapit na siya sa mukha ko, ipinasak ko sa bibig niya ang bawang na mukhang ikinagulat niya. Umusok ang kanyang labi at tila ba kumulo ang balat niya sa paligid ng kanyang labi. Kung sa tingin mo, kaya kong ipagpalit ang napakagandang asawa ko sa isang aswang na kagaya mo, pues, nagkakamali ka. Buisit kang lalaki ka! Kung sa tingin mo, maiisahan mo ko nagkakamali ka. Idinura niya ang bawang na inilagay ko sa kanyang bibig at mabilis na hinablot ang braso ko. Nabigla ako sa naging reaksyon niya, lalo na nang bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ko. Mabilis ko siyang itinulak pero
Nag-iwan siya ng sugat sa aking braso. Walang iya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa bibig ko! Tumayo siya mula sa upuan at pilit akong hinabol. Ilang saglit pa ay lumabas ang mga pakpak niya at mabilis niya na akong nahabol. Nasaan na ba si Carmela? Bakit wala pa siya? Sa tingin mo pagdating niya rito, tao ka pa? Hindi na, Badong. Hahawaan kita at sisiguruhin kong hindi ka na makakabalik pa sa pagiging tao. Hindi yung mangyayari, Maria. Kahit ikamatay ko pa! Dinampot ko mula sa sahig ang bangko at mabilis na inihagi sa kanya. Pero imbes na tumama yun sa kanya, nahulog lang yun sa sahig at nasira. Tawa ng tawa na parang demonyo si Maria. Habang ako ay sobrang kaba dahil tanging bawang at asin lang ang dala ko. Habang tumatakbo ko sa loob ng bahay niya, binabato ko siya ng asin. Hindi ako pwedeng lumabas dahil kapag lumabas ako, baka makawala siya. Kailangan makarating na muna rito si Carmela. Hindi ko alam kung matagal ba talaga si Carmela o talagang matagal lang para sa akin ang oras habang nakikipaglaban sa isang bangkilan na alam kong wala akong laban. Alam kong hindi naman ako nakikipaglaban sa kanya. Talagang umiiwas lang ako ng umiiwas. Hanggang sa hindi na ako nakaiwas pa at tumilapon ako sa sahig nang hampasin niya ako ng pakpak niya. Wala ka nang kawala, Badong. Hindi ka na maililigtas ni Carmela. Wag, Maria! Pakiusap! Huwag mo akong gawing aswang! Ngayon nagmamakaawa ka? Pagkatapos mong magmayabang sa akin kanina? Pakiusap, Maria! Wag! Sinubukan ko pang tumakas, pero dahil na-corner na niya ako sa sulok ng kanyang bahay, wala na akong kawala pa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabila kong pisngi. Bumaon ang mahahaba niyang mga kuko sa pisngi ko at kung gagalaw ako, siguradong mabubutas ang mga pisngi ko. Kasabay ng pagpikit ko ng mariin ay ang pagtikom ko ng aking bibig. Ngunit kahit paitikom ko yun ng sobrang diin, wala akong nagawa ng halikan niya ako at kasunod nun ay naramdaman ko ang itim na bato na pumasok sa aking bibig. Magiging aswang ka sa loob lang ng 30 minuto. Mas malakas na uri ng itim na bato ang binigay ko sa'yo. At wala ka nang magagawa pa, Badong. Hindi. Hindi to pwede. Pakawalan mo ako, Maria. Hindi ako pwede maging aswang. Magiging aswang ka at magiging asawa kita. Sinundot ko ang alangala ko para sana isuka. Pero hindi pala yun ganun kadali dahil kahit sumuka pa ako ng dugo, talagang walang lumalabas. Tumakbo ako sa may pinto pero hinarangan ako ni Maria. Nawawala na ako ng pag-asa. Nasaan na ba ang asawa ko? Akala ko ba nakaabang na siya para tulungan ako? Bakit wala pa siya? Halos sumuko na ako. Lalo na nang nakakaramdam na ako ng matinding init sa katawan at nanlalabo na ang mga mata ko. Hanggang sa bumagsak na ako sa sahig. Akala ko magigising na lang ako. Mamaya na isa na akong aswang nang biglang bumukas ang pinto. Pakawalan mo ang asawa ko, Maria! Wala na, Carmela. Magiging aswang na ang asawa mo bago mo pa siya mailigtas. Anong ginawa mo sa asawa ko? Nagkagusto siya sa akin. Hindi mo ba alam? O baka naman, pinlano niyo tong dalawa. Pakatanga mo, Maria. Hindi magkakagusto sa'yo yung asawa ko. Oo, at nakakain nga siya ng suman mo. Pero asawa ko siya. At ang asawa ng kagaya ko, hindi tatabla ng gayuma mo. Mga buwisit kayong mag-asawa! Sinira niyo ang plano ko! Akala mo kasi maluloko mo lahat. Kaya lang, huli na ang lahat, Carmela.
Magiging aswang na ang asawa mo. Kahit mailigtas mo pa ang buong baryong iniingatan mo. Buisit ka talaga! Hoy, halika rito! Ipapatikim ko sa iyo yung hagupit ng galit ng isang batikang albularya! Sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko para hindi ako mawalan ng malay. Sinubukan kong tumayo, pero hindi ko magawa. Ang tanging nagawa ko lang ay ang panoorin sila kung paano maglaban. Mula sa likuran ni Carmela ay inilabas niya ang buntot pagi at hinampas si Maria. Napahiyaw si Maria sa labis na sakit. Ang buntot pagi ni Carmela ay may basbas ng kanyang lola na 5 dekadang naging isang albularya. Kaya matindi ang tama nun sa isang aswang. Kaya naman tumalab yun ng husto. Tumalsik din sa paligid ang holy water nang ibuhos ni Carmela sa mukha ni Maria. Ah! Wisit kang babae ka! Patay ka talaga sa akin sa oras na mahawakan kita! Ang sakit! Ha? Hoy! Kahit dulo ng kuko ko, hindi mo mahahawakan! Muli siyang hinampas ni Carmela ng buntot pagi kasunod ng paghagis niya pa ng asin. Tumalsik ang mga asin sa mga pakpak ni Maria. Sinubukan ni Maria na lumaban sa kanya pero dahil sa galing ng asawa ko, hindi man lang siya mahawakan ni Maria. At sa pagkadesperada niya, dinuraan niya sa mukha si Maria. Ay! Buisit ka! Ba't mo ko diniruan? Baho ng laway mo, lintik na to! Amoy yan ang labi ng asawa mo. Alam mo, ang sarap ng labi niya. Hayop ka, nahalikan mo yung asawa ko. Pero sigurado ako nandiri siya nang gusto sa amoy ng hininga mo. Sa inis ni Carmela ay tumalon siya palapit kay Maria at hinampas muli ng buntot pagi. Sa pagkakataong yon ay tumama sa pakpak ni Maria kaya naputol ang kanyang pakpak. Nawala ng balanse si Maria at bumulusok pababa sa sahig. Nang bumagsak na siya, muling tumalon si Carmela patungo sa ibabaw ni Maria at sa kanya ipinulupot ang buntot pagi sa liig niya. Walang nagawa si Maria kundi ang humiyaw sa matinding sakit habang binubuksan ni Carmela ang bote ng holy water. Nang mabuksan niya yon, ibinuhos niya sa bibig ni Maria. Talagang tama na, Maria. Tama na yung paghahasik mo ng lagim sa baryo namin kaya manahimik ka na. Heto na ang huling pagkakataong makakabiktima ka pa, tandaan mo yan. Mapatay ako. Pero aso na ang asawa mo. Sa huling patak ng holy water, tuluyang naging abo si Maria. Hinihingal na nilingon ako ni Carmela. Kitang-kitang nagtutubig na ang mga mata niya sa nagbabadyang luha. Loves naman eh. Sabi ko na sa'yo hindi mo kakayanin eh. Kinaya ko. Wala na si Maria. Tsaka, nagpahalik ka sa kanya? Nakakainis ka. Tubig ka nga. Malapit na akong maging aswang. Kapag naging aswang ako, huwag kang maghahatubili. Patayin ako. Hindi ko hahayaang maging aswang ka. Okay, tiisin mo yung sakit ha. Matindi to. Mas maiging tiisin mo yung sakit kaysa maging aswang ka at mawala ka ng tuluyan sa akin. Naiintindihan mo? Lumunok ako ng laway dahil pakiramdam ko ay natutuyo na ang lalamunan ko. Ilang saglit pa ay nauubusan na ako ng lakas. Alam kong wala ng oras at baka wala ring dalang pampasukan ng itim na bato si Carmela. Kaya inasahan ko na magiging aswang na talaga ako. Inasahan kong matatapos na ang buhay ko rito. Pero hindi pa pala. Nabigla ko nang hawakan ni Carmela ang tiyan ko at dahan-dahan
Habang umiiyak siya, inangat niya ang kamay niya patungo sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang napakatinding sakit. Pero hindi ko yun ininda. Ang tanging nagawa ko lang ay mapangiwi sa matinding sakit. Hanggang sa mas umangat pa ang kanyang palad patungo sa aking lalamunan. Ilang saglit pa ay napaubo ako at tumalsik ang kulay itim na bato kasunod ng mga dugo. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang nasugatan. Pero mas mabuti na ang nasugatan ng loob ng katawan ko kesa maging aswang ako. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kesa ang maging isang aswang. Nang magising ako, si Carmela kaagad ang nakita ng mga mata ko. Nasa kama ko habang siya ay nakahiga sa tabi ko at nakayakap sa akin. Badong, gising ka na. Labs, oo, mukha ba akong tulog pa, Labs? Ay, Diyos ko. Alam mo ba natakot ako na baka may natamaan akong laman loob sa'yo? Kala ko talaga hindi ka na magigising eh. Iniligtas mo ako, Labs. Ayaw mo gawin ang bagay na yun dahil alam mong masasaktan ako. Pero ginawa mo pa rin. Eh ano pa bang magagawa ko? Yun lang naman ang choice ko para hindi ka maging aswang eh. Ikaw naman kasi, ba't mo siya hinalikan? Labs, nagkakamali ka. Hindi ko siya hinalikan. Pinilit niya akong halikan. Tignan mo pisngi ko. Puro sugat. Dahil sa pagbaon niya ng kuko niya sa akin. Nakakadiri ka. O paano na kita halikan yan? Bakit? Hindi mo naman ako kinikis. Bakit naman problema ka? Aray! Natigil ako sa pagsasalita ng hampasin niya ako sa dibdib. Pero mukhang nakonsensya rin naman siya dahil parang nataranta siya. Oh, saan? Saan ang masakit? Hinampas mo ako. Ngayon tatanungin mo ako saan ang masakit. Ay, sa susunod hindi ka na pwedeng magbuwis ng buhay ah. Trabaho ko yun bilang albularya. Trabaho mo? Pero trabaho ko rin na tulungan ka. Nangako ako nung nagpakasal tayong dalawa. Ano ka ba? Tama na nga yung pambobola mo sa akin. Natawa na lang ako kay Carmela. Ilang araw din akong nagpagaling dahil parang may sugat talaga ang mga laman-laman ko, lalo na ang alangal ako. Kinailangan ko ring magpunta sa ospital para lang magamot ang sugat sa lalamunan ko. Pagdating ng 3 araw, dumagsa na ang mga nagpapagamot kay Carmela. Carmela! Carmela! Pagpasensyahan mo na ako kung hindi ako naniwala sa'yo. Pero ayaw kong maging aswang. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayaw kong maging aswang. Alam mo, Mang Gibo, kahit naman pinasama niyo yung loob ko, hindi matitiis ng konsensya ko na hindi kayo gamutin. Pero hindi kita agad mapapatawad sa ginawa mong pagtitanggol sa aswang na yun, ha? Pakiusap, Carmela. Babawi ako. Pero bago kita gamutin, Mang Gibo, gusto ko lang munang sabihin sa'yo na sa susunod, tigil-tigilan nyo ng pagnanasa sa ibang babae. Kahit naman matanda na yung asawa nyo, siya lang naman dapat ang tinitingnan nyo. Oo, Carmela. Pasensya na talaga. Mas mamahalin ko na ang aking asawa. Matapos pagsisihan ni Mang Gibo ang kanyang nagawa, ginamot na siya ni Carmela. Pinainom na siya ng likido na magpapasuka ng itim na bato. Sa loob lamang ng 2 araw ay nakalikom kami ng 13 itim na bato. Ganon na karami ang muntik ng maging aswang dahil kay Maria. Labs, anong gagawin natin sa mga itim na batong ito? Ibabaon na natin ang mga to sa lupa. Kailangang hindi na makapagpalaganap pa ng lagim ang mga itim na batong ito. Paano kung may makahukay? Hindi naman natin hahayaang mahukay. Ano ka ba? Isa pa, matutunaw rin ang mga to sa pagtagal ng panahon, lalo na at nakababad sa holy water.
Ganun ba? Ang dami ko pa rin palang hindi alam tungkol sa panggagamot. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Boyet para sabahan niya na tayong pumunta sa may sementeryo kung saan natin ililibing tong mga to. Bakit kasama pa si Boyet? Syempre, dalawa kayo. Para malalim yung mahukay nyo, magtutulungan kayong dalawa. Anong gusto mo ako maghukay niyan? Syempre hindi, Loves. Tinawag ko na nga si Boyet. Nakabusangot pa nga siya nang dumating kami sa may sementeryo dahil maghuhukay siya. Alam nyo, simula nang matulungan nyo akong gumaling, parang napapansin ko, ginagawa nyo na akong utusan. Hindi naman utusan, nagpapatulong lang. Ganon na rin yon. Ang hirap kaya maghukay dito. Baka mamaya makahukay pa tayo ng bangkay. May reklamo ka? Baka gusto mong ikaw na lang yung ilibing ko rito. Ay, wala. Wala akong reklamo. Willing to help to. Anytime, anywhere. Lahat talaga ay natatakot sa asawa ko. Kahit kasi mabait si Carmela, ang malaman pa lang ng lahat na siya ang pumatay sa bangkilan na muntik nang sumakop sa buong baryo namin. Natatakot na sila. Miss Soledad, sa ngayon ay natanggap na rin ni Carmela na kahit kailan ay hindi ko siya kayang bigyan ng anak. Mula nang pangyayaring yon, nanumbalik na ang dating tamis ng pagmamahala naming dalawa. Sa wakas, ay nasuyo ko rin ang asawa ko. Akala ko talaga mawawala na siya sa akin ng tuluyan. 2 taon ang nakalipas nang papatulog na kami ni Carmela. Pareho kaming nabulabog ng isang palahaw na iyak ng isang sanggol. Badong, naririnig mo ba yun? Oo nga, kung hindi ako nagkakamali, iyak ng bata yun, di ba? Oo. Bilisan mo, tumayo ka na dyan, tingnan natin. Baka naman sa kapitbahay lang yun. Yaman na. Hindi eh. Pakinggan mo, parang wala namang nagpapatahimik sa kanya eh. Isa pa, wala namang buntis na malapit sa atin nung nakaraan. O siya, sige. Tatayo na ako para tignan ko. At dahil nga makulit si Carmela, bumangon ako at lumabas ng kwarto patungo sa may pinto. Sa pagbukas ko ng pinto, natigilan ako nang makita ang isang sanggol sa may harap ng pintuan namin. Carmela, may sanggol. Tingnan mo rito at baka tiyanak to. Ay hala, oo nga. Teka, titingnan ko. Ano, tiyanak ba? Hindi. Tao siya. Pero sino naman kaya mag-iiwan ng sanggol dito? Kunin mo na, kawawa naman ang bata. Mahabog na. Ay, sige, pasok mo na. Pasok natin at baka giniginaw na siya. Nang tingnan namin ang bata, may nakita kaming sulat sa loob na suot niyang baru-baruan. Ang sabi roon, kami lang daw ang alam niyang siguradong magmamahal sa anak niya. Kaya pinagkakatiwala niya ang bata sa amin. Ngayon po, Miss Soledad, 5 taon na ang bata at talagang mahal na mahal namin. Itinuring namin siyang isang tunay na anak. Kahit pa sa totoo lang, natatakot kami na baka isang araw ay dumating ang tunay niyang ina at kunin siya sa amin. Sa ngayon, i-enjoy namin ang pagiging mga magulang. Kahit na alam naming hiram lang. Maraming salamat po sa pagtampok ng aming kwento, Miss Soledad. More powers pa po sa inyong channel. O maganda nga siya pero hindi mo alam na may